sige, magtipid tayo. Halika, dito tayo magkape. Ayan. Can we just stop and talk? Alright. Imbitahan ko si Mayan. Ito po ay hindi scripted. Hindi ko siya kilala, di ba? Hindi mo ako kilala. Di ba? Ayan. Hindi kita kilala. So, hayaan mo yung mga nanonood na yan. Tayo lang dalawa ngayong gabi. Bakit ang taas dito? Wala mo masyadong... Asan yung kape? Welcome to Cafe Feast. Ito, upo ka. Teka, sino bang... Dapat yung panalang, bro. Yun na lang yung dalawang style. Ay, yun na lang. Masyadong mataas. Kaya kayo ngayon, baka malaglag. Ngayon, ngayon bro, saan ka nakatira? Alibara South. Alibara. Pwede kita na sa'yo. Pwede na sa'yo. Ayan. Pwede mo. Waiter, coffee po. Just relax. Ayan po. Okay. Walang nakaka... Ayan. Low. Test mic. Ayan. Walang nakakakita sa atin ngayon. Humarap na dito sa para tayo na lang. Anong gusto mo? Coffee or tea? Kahit ano po. Kahit ano. Dahil kahit ano. Kita mo. Ayan. Saan ka lang mo-work? O estudyante ka? Estudyante po. Estudyante. Anong school mo? PUP po. PUP! What is PUP? Anong gusto mo eh? Magdilim na kita. Philippine University of the... Saan mo sabihin niya? Ayan lang po. Oh, thank you, bro. Ito, okay lang sa'yo. Ayan. Sama niya. Wow, thank you. Ayan. Ano year mo na? Fourth year college po. Fourth year college. Anong course mo? Business ad po. Business ad. What is business ad? Ako na. Kasi hindi ka lang. Okay lang. Gusto ko ba ito? Okay lang. May galing data sa atin yung naglagay ng tubig. Puno-puno. So, welcome to the Cafe Feast. First time mo dito, ano? Hindi po. Second time. Hindi kita kasi kilala eh. Hindi ka. Ilang beses na? Lagi po. Lagi. Ilan yung lagi? Pakibilang ko na rin. Meron ka ng ministry? Wala pa. Lagi ka lang. Basta dito ka lang. Every Sunday. Yes. Kaya, kasama mo yung mga parents mo? Hindi po. Bakit kaya? Busy po sila. Busy! So sa Sunday, busy pa rin. Ako kasi black ako. Family business po. Family. Gusto mo ng trainer? Dito libre. Dito libre sa Cafe Feast. Libre. Ako may kinakain. Sabi, buksa ko yan. Galing talaga ng waiter dito sa Cafe Feast. Dito sa Cafe Feast, the best. Yung Starbucks na sinabi yan. Okay. So busy yung mga magulang mo. Anong decision mo? Bakit ka nag-aatin lagi ng feast? Lalo po, nag-bless po kasi kapag na-acted ako. Nag-bless. So, tagay. Kapal! Hindi na pala ako ganun lang. Kapal! Chips! Ayan. Ang sarap. Sarap ng kape. Ito galing ng Cebu. Kumain ka. Tapos, ano yung blessings? Sabi mo kanina. Nag-bless po ako, tapos parang kapag may problem po ako, pagka-ano lang po ako ng please na mawala ng may problem. Wow! Pag-aatin ka ng please, ito yung problema, tapos pag-aatin ng please na wala. Yes po. Like for example, if you problem. Halimbawa, problema sa boyfriend. Hindi po. Kapag po sa study po, kapag po may hindi na natapos na project, yun, nasa solution na lang. Wow! So, humihingi ka ng blessings sa taas para yung mga problems na mai-encounter mo na masusolusyonan agad. Nangungopya ka. Minsan. Talagang, alam mo dito sa Cafe Feast, lahat ng sinners welcome. Yeah. So, susunod mo kaya, wag ka naman mopya, mag-aral ka na. Ako dati rin eh, PVCs, kaya naging girlfriend yung asawa ko ngayon. Ang galing magpakopya. Kaya siya nakapasa ako, hindi. Anyways, so doon sa taga-Binyan na. Ako, Alibara South po. Kung matagal ka na dito sa Feast, meron ka na bang caring group o connect group? Meron po.
po. Dati, pero wala na ngayon. Hindi na po ako nakakaalam kasi po busy sa school po. Oo, dapat. So ngayon, pwede ba tayong, ayan, from now on, pwede na tayo. Kukunin ni Carol yung number pa. Tapos, we will spend another second time coffee time. Saan mo gusto? Sa Macau? Sa Hong Kong? Kahit saan po, kayo Kahit po. saan? Dito na lang, tuwing Thursday. Thursday, libre ang kape. Ayan. So maraming salamat sa pagpapakulang ng aming invitasyon. God bless and Merry Christmas. Sige, yung bill lang dito. Ayan. Okay. Maraming salamat, Mian. Ayan, palakpakan mo natin si Mian. Si Carol, kukunin yung CP number mo, tapos email, then we will have a second cup coffee. Siguro sa Tagaytay para mas malamig. Yan. Okay, di ba? So, mga kapatid, dito sa place, magandang umaga po! Naku po, ganito po kasimple at ganito ka-practical ang ating new series o ang bagong series natin ngayon. Sabihin po natin, Impact 1. Sabihin nyo, Impact 3. Impact 4. Impact 5. Yan. So, obviously, kung bakit iniwan mo yung isang number, alam mo yun. Di ba? So, ang ating series ngayon ay parang traffic light. Taas ang kamay ng mga nakakita na ng traffic light. Ayan, ang dami, no? Sinong sumusunod sa traffic light? Ayan, pupunti na. Pag nagkaroon ng problema traffic light, ano resulta po? Deadlock. Di mo ba? Sa English, mayhem. Na. Kagaya po katulad ng ating series nito, tayo po ay medyo magpe-press ng break ngayon to fill the stop o stoppage. Kagaya na pinanta natin kanina. And let's talk, di ba? And listen for a while. And ang series po ito ay hindi po pwede sa mga boring. Taas kami ng boring dito. Ay, isa lang. Self-centered person. Self-centered. Yung mga greedy. Dalawa tayo sa ikaw din. Hindi, talaga. Sa mga bata. Di ba? Walang pakialam. Wala ka rin pakialam. Di ba? Meron. Yung walang pakialam sa mundo na umiikot lang yung sarili niya sa kanyang sariling buhay. Ayan. And this talk will not impact on that self-centered person. And siya yung kailangan ng merong impact. Anong number? Ano gusto nyo? Siya yung may impact? Okay, lakas nga, impact? Ayun, 1996 movie. Ang impact ko sa Baby Nini Charis. Nasa kamay na ako doon. Ayan. So, tingin sa katabi! Tingin sa katabi sa kaliwa. Tapikin at itanong, anong impact ka? Impact 1 or impact 2? Tanong mo, impact 1 or impact 2? Okay. Tapos sagutin yung nasa kanan, sabihin, wala ako sa food today, pwede akong impact 2. Ayan. So, welcome to our new series! Naku, palakpakan natin. Welcome to the happiest place on earth, the Feast and Pamobinyan. And welcome sa ating title ng talk ngayon ay Few Instead of Many. Sabihin nyo na, Few Instead of Many. Ayun. So, bilhin sa amin ng mga bossing as an assistant feast builder, kailangan mag-follow daw tayo kay Jesus. Di po ba? So, all of us here will be following Jesus way. Tingnan. So, huwag na natin po patagalin. Let's pray our favorite novena. Let's stand. Ayan. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all God's love. Today, I open myself to the unbounded, limitless power of God's universe. Today, I open myself to the miracles. Today, I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful child.
Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, and drive out demons. Everybody say, bilin. Alam niyo yun, bilin. Hindi nyo alam yun, Tagalog bilin. Ay yung habilin. Alam niyo? So say, bilin and habilin. Bilin and habilin. What's the difference? Sa akin, ang bilin ay yung pakiusap na gawin, huling pakiusap sa pag-usap, while habilin is huling pwedeng ibigay pag mamamatay na, di po ba? So, may kwento ako, ano? Pero isang mayaman, sabihin natin si Don Juan. Si Don Juan, nakakamayaman, pero self-centered, greedy. Alam nyo, nung bago siya mamatay, sinabi niya, ay nako, asawa ko, lahat ng ari-ariya ko, iligay mo sa isang malaking bag at isama mo pag ako ay namatay. Cash, sabi niya. Sabi din ng mga anak, sobra naman si tatay. Grabe, hindi na nagtira. Sabi ng, dahil submissive ang kanyang asawa, ang sabi niya, opo, aking asawa, masusunod. In short, namatay si greedy at self-centered na asawa, si Don Juan. Ang sabi niya, asawa ko, abang naghihilo, asawa ko, na-withdraw mo na. Opo, o sige, bye-bye. Hanggang sa nadedo na siya. Ayun, oras ng libing. Nagkumpul ko palang tao, siguro, yaman yan, siguro, daming naiwan yan. Pero yung isang malungkot na magulang o isang asawa, daladala yung bag at isinama sa hukay yung lahat ng pera. Iiling-iling yung mga anak. Sabi ng mga anak, naghuwag-anuwag sila after talibig. Alam mo yung nag-uusap. Sabi naman, Mami! What the? Bakit naman ginawa yun? Wala pa titira sa atin. Bakit lahat ng kayamanan ni Daddy isinama mo sa hukay? Ang sabi ng nanay ng asawa. Alam mo, sinunod ko lang ang sabi ng tatay nyo. Pero huwag kayong mag-alala. Sabihin nyo, huwag mag-alala. Ang ginawa ko, sinulat ko sa cheque, 250 million, pero hindi ko nilagyan ng pangalan at date. Tapos nilagay ko sa bag, isinama ko sa kanya, pabaw. Ganun lang. Walang tumawa. Diba? So, naisahan. So, yun yung huling habilin. Grabe. Si Lord po, nung mga huling araw, doon sa ating binasa, sinabi niya, binigay ko na sa inyo ang aking the Spirit of God was transferred dun sa mga disciples, and then the disciples were already parang balisa sila, pero andun yung gift of healing, andun pinalis yung mga demonyo, pinalis kung ano, they heal the sick, ginuha yung patay. So kung tutuusin, may problema si Lord, di po ba? Ano sa tingin niyo ang problema ni Lord? Sabihin niyo, ano? Ang problema ni Lord, wala siyang option B. Kasi ang nangyari, ang mga 12 apostoles na binabanggit sa ating binasa ay nasa heaven na, di po ba? Sinong natira sa atin dito? Wala. Pope Francis. Wala siyang option B, pero meron siyang succession plan. Say succession plan. Succession plan. At ang succession plan na yan ay ikaw, kayong naka-wife, naka-red, naka-black, kayong may kasama ng anak. Binigyan tayo ng paspas ni Lord na maging successor. Say successor. Successor. Eh, naku naman, brother, no, well, hindi ko kaya yan. Maging successor ng mga disipulo. Brothers and sisters, you are His option. You are His succession. You are His plan to bring God's love to the world. Let's put our hands to our chest and pray, Father God,
Thank you for the privilege of granting us to work on your vineyard, to fulfill your mission, and by having us, prepare us to be your disciple, mold us to be like you, so that we can fulfill your mission. Lord, this is the World Mission Sunday. Pero gawin mong lifetime mission ang sa amin and as a disciple. We ask this in your mighty name. And we all together say, Amen. God has only one main strategy to change the world. Sabihin niyo, wow! Ulitin niyo, God's main strategy. What is God's main strategy in changing the world? Sabihin niyo ulit, wow! Ay, napakasimple mga kapatid. Make disciples. Hindi ko mahimik. Mahirap kasi, no? Ang hirap naman yan, bro. Disciples, spelling na lang, mahirap eh. Spell disciples! Apostles na lang. Mahirap po talaga. Sabi ni Lord. Pero it is not complicated. Nakatulad ng inilalagay natin sa Facebook. Pag sinabing relationship, complicated. Disciple is defined as one person discipling another. Yun lang, simple. Di po ba? So what is discipleship? Taas ang kamay. Pwede? What is discipleship? Bro, discipleship is defined as those disciples riding in a ship. Ay, salamat. Hindi. Jokingly aside, discipleship is defined as the one-to-one relationships of love. Pwede makiulit? The one-to-one relationship of love. Pwede pa ulit? One-to-one relationship of love. Tingnan niyo po si Jesus as He preached to the crowd. But many times, ang gusto niya, kasama ng mga apostoles. Di po ba? They would withdraw to the crowd and say, listen to them, laugh with them, eat with them, live life with them, and speak life into their heart. Brothers and sisters, this is God's strategy to change the world. Ayan. Thank you sa electric fan, sa Michotech. And God will change the world using your one-to-one relationship. Mahirap yan, Brother Noel. Grabe. Disciple na yan. Hindi ito katulad ng pag nag-a-apply ka sa trabaho, di po ba? Yung mga sa office kailangan job description lang, okay lang. Pero itong disciple, mahirap ito, bro. Oo nga, no? Pero pag nag-a-apply ka sa trabaho, bakit lahat nakalagay? With pleasing personality. Di po ba? Grabe yung tanong. Bakit hindi na lang sabihin, you must be a disciple. You must love God or self or others. Yung hindi na, huwag na natin pakomplikahin, di po ba? Naku, yung disciple brother Noel, baka kailangan lahat ng Bible verses, memorize mo, kailangan nagdudugod ka, payos ka, dapat
dapat ganito, dapat ganyan, dapat na lang. Kaya kung hindi pumunta ng Pilipinas, ang lagi may dapat. Bakit ganun? Talaga po dito sa Pilipinas sa atin, meron po mga pinanganak na nag-criticize na lang at wala nang ginawa kundi nagmantanong at sasabihin ba. Brothers and sisters, hindi po complicated ang style na ginawa ni Lord. Ang style ni Jesus in choosing the disciples are so simple that kahit grade 1, maalalaman na. Di po ba? Namasyal lang siya sa beachfront. Siguro hindi naman Boracay yun. Tapos nakita niya si Andrew, di po ba? Si John. Tapos, pinakita siyang BIR, di po ba? Isang BIR worker. Sino yun? Uy, ang galing ni Carol. Matthew, di po ba? Alam niyo bang si Matthew Koreano? Ha? Hindi niyo alam? Sabihin niyo bakit? Bakit? Alam niyo, si Matthew, kaya naging Koreano, di po ba sa BIR talamak yung corruptions? Di ba? Biblical, nandun pa rin. Hindi naman natin nilalahat. Although ngayon, may mga pagbabago. Pero si Matthew talaga, ito yan. Dahil siya yung tipong magkano Korean. Isa lang talaga tumawa. Magkano Korean. Every transaction, magkano Korean. Pero hindi nadawang si Lord, di po ba? Anong ginawa ni Lord? Pumunta pa siya sa bahay ni Matthew. Ang hilig, ang isa sa pinakahilig ni Lord, yung feast, yung kainan. Di po ba? Nagpunta siya doon, nakiinom. Kanino? Sa mga VIP? Ha? Kanino? Sa mga tax collectors at sa mga sinners natin nandito, di po ba? Mga kapatid, doon sa pagpunta niya sa beachfront at sa kay Matthew, meron lang siyang isang command. Sabihin niyo na, command. Sabihin niyo, command. This is not a request. Anong sabi ni Lord? Nung pinausap niya, di ba ba sabi? Yung pamoso na sabi niya, come, follow me. Di po ba? Pag sinabi niya, it's a command, come, follow me. Pero ang susunod po, na mas matinding sentence, anong sabi niya? I'll promise to fish for people and be fishers of men. Sabihin niyo nga, be fishers of men. Be fishers of men. Ito po is taken from Matthew chapter 4 verses 19. Discipleship is a call to follow, to fish for people. Kagaya po ni St. Paul. Pero si St. Paul, nabuhay siya nung wala na si Jesus Christ. Pero anong sabi niya sa mga taga-Korinto? Follow my example as I follow the example of Christ. Sa tingin ko naman, lahat tayo dito pasado. Can I have a hand to sino pasado? Pwede ba tumaas na? Wala? Pasado tayo lahat pag tayo masira ng loob. Kasi lahat naman tayo, di ko ba mga sinners? At saka hindi naman tayo mere stranger na nagkita lang saan, di ba? Lahat naman tayo nandito para sa isang adlingkain ni Lord, sa isang mission. Sabihin niyo, mission. Kasi ang pagiging disipulo ay kailangan din ng isang hindi komplikadong bagay. Sumunod lang tayo, di ba? Obviously, the example of discipleship ay napakasimple. Isang fisherman, isang lawyer, isang tax collector, isang common tao. Bigyan po natin ng isang patutunding example. Ano po ba ang example na pwede natin gawin ng isang discipleship? Sabihin nyo nga, ano? Sa mga parents dito, taas mo kamay, mga parents. Parents ka, your child. Ayun. Ako, palakpakan natin ang mga magigiting na parents. Sa tingin natin mga katulad kong parents, what do you think is the cause why kids go astray? Yung bang tipong medyo taliwas, hindi sa tuwid na daan.
Ask me why. Because of us parents, tayong medyo may kasalanan o may pagkukulang. Bakit? Sabihin nyo, bakit? Because we fail to do the most important job descriptions of being a parent, and that is discipling our kids. Di po ba? Kung makikita po natin doon sa picture, can you show a picture? Ayan. Ako, sino nakaranas dito nung mga baby pa yung mga anak natin na may magpapalit ng lambing, kakain, tapos magpupupo. Tapos dito yung nagagalo na ng siko, na siya yung gumising na alas 2 ng madaling araw. Naranasan ko yun. Yung sasabihin sa mismo, umiiyak yung bata, hindi ko naman pabili. Sinong nakasama nga ng mga gano'n? Ha? Ako lang yung gumawa doon, sumunod sa misis ko. Nung sinabi, ikaw na inaantok pa ako, alas 2 na ng mga gano'n. Ayun, dahil noon, wala pang diaper. Siyempre, do siya, dede pala, po, magpapalit na lang pin. Pero, di sasabihin ba yung baby sa nakikita natin? Sasabihin niya, Mommy, Daddy, sorry po. I'm sorry, you're tired. Nagsabi ba yung mga batang gano'n? Hindi, no? Di ba sasabihin ng baby, pag may kailangan, iyak na lang yan, di ko ba? Naalala ko tuloy nung ang anak ko, si Caesar, yung panganay ko. Hindi ko malaman, ako na yung umiiyak dahil tumutuloy yung sipon niya, tapos nilalagyan. Hindi ko alam kung ano yung masakit, di ko ba? Sakit-sakit lang sa loob dahil hindi ko ma-express sa kanya kung ano yung, hindi niya ma-express kung ano yung gusto niya. And then, tayo mga magulang, ano ba, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sabi nga, nakita po ba natin na mga baby niya ay may pag-prepare sa atin? Hindi, di po ba? Ang nangyayari, sila po yung parang may mundong sinasabi natin self-centered baby. Alam niyo yun? Yung bang mga batang walang pakialam, yung selfish, say selfish. Pag ganyan naman ang infancy period, babies are selfish. And they can cry, iyak na lang yan ang iyak, pero wala silang pakialam, hindi po ba? Because, brothers and sisters, yung stage na yan po yung pinaka-self-centered universe PU ng mga bata. Katulad ng bata yung nasa harapan. Walang pakialam yan sa mundo. Kasi nga, wala pa siyang isip. So this is my big question. Paano nangyari yung self-centered baby na yan would grow into an adult that would think of other people? Patulad nung nakikita, very dramatic po yung transformation na yan. Conception, baby, cuddle, tapos umiiyak na katulad na yun, inilalabas sa pinto. Ayan. Tapos, hanggang sa pag-transform, lumaki yung bata, ipinakikita dito sa picture na ang nanay naman, ang pilit niyang inaalagaan. Hindi po ba? Very, very emotional picture. Ano sa tingin niyo ang cause ng transformation na yan? Sabihin niyo, paano? Magkaroon po ng love ng bawat personalities. Lumaki ang bata, minahalan ang nanay o ang tatay. Si nanay, minahal din si anak at nag-transform sila na nagmamahalan. Di po ba? Binuhat, pinakain. And ano po ba ang reason ng mga changes na yan? Ask me why. Ayun, parang inaantok na kayo. Ask me why! Why? Okay. It's love. Ayan, diba? It's my fourth talk here. Ang lagi na lang sinasabi is, I love. L-O-V-E. Love. Because nothing else can change a person
When a parent loves a child, his or her love tank is filled. Thus, ito po yung ability ng bata ngayon na mag-reciprocate so that he can love others. We as parents fail to feel our love tank the way we want it to be sa ating mga anak. At pag nangyari po yun, there will be a problem. Mga kapatid, it's the one-to-one relationship of love, and that's discipleship. Sabihin niyo po, discipleship. Discipleship. One-to-one relationship of love is the ingredient of discipleship. And this is very simple. Ano po ba yung tatlong yun? 1, service. 2, silence. And 3, stories. Parang SSS lang yan. This is not about teaching, because teaching is only a portion of discipleship. Discipleship is a tiny portion of a discipleship process because it's about showing love. It's about showing kindness. Hindi po ito yung parang tipong, bro, hintayin ko na lang muna magbago ko, malinis na muna lahat sa akin bago ko sabihin yung mga pinagsasabi kong service, silence, and stories. Mga kapatid, sa panalangin, huwag na po tayo maghintay. Hindi po natin kailangan ng isang bonggang-bonggasious na pagbabago. Say it again, bonggang pagbabago. Bonggang pagbabago. Kasi po, ang grasya ng Diyos, ang kailangan natin muna. At kung ito po ay, paano naman yun? Sabi na wala naman akong alam. Hindi. Bibigyan ka kung it is 100 steps. Bibigyan ka ni Lord ng isang chance to advance into one step and then tell stories and talk to the person na kailangan mong kausapin na 0 level pa ang kanyang spiritual upbringing o kahit anong kailangan niya sa buhay. Mauna muna tayo at kung may paraan, sabihin mo lang, kumatin ka muna ng feast kung nag-aalangan ka to connect with our caring group and Boyla. One step ahead na rin po. Katulad po ng ginawa namin kanina ni Mayan, walang komplikadong tanong at wala rin komplikadong sagot. Simple lang, getting to know you. Laging tinanong ko lang kung saan sa nag-aaral. And ganun lang po. Ganun lang po katindi ang pagiging disciple. Ang sasabihin ako, Brother Noel, sinabi mo yan dahil may mga experience ka na, lalo-lalo na, paano naman kung sa mga kapamilya natin, ano naman ang gagawin mo? Yung mga anak ko, sasabihin nyo, ang lalaki na, pero magtatamad. Ang mga anak ko, dati, sumasama sa amin pag lumalabas, pero ngayon, tulog pa rin hanggang ngayon, puyat sa kadota. Friends, let's invest in our kids. Let's invest our time. Alam niyo po, may tatlo po akong anak, halos 24 up to 29 years old na po, tatlo. Ganun-ganun po yung naranasan ko, na tipong parang lumalayo na sila, alam mo yun, yung nahihiya sa'yo. Yung parang dati, parang asiwana. Ganun po, katindi ang presyo ng pag-i-invest ng pag-ibig sa ating mga anak. Alam niyo po, may mga batang hindi natin alam, pero nandun na pala yung problema sa loob nila, nandun pala nabubuo kasi wala tayong time, magkape, kasi puro gadget na lang ang binibigay. Let them invite us. Sino sa inyo yung gumagawa? Yung tipong, sige nga, pakinggan ko yung music mo. Grabe, ang galit. Rocket! Di ba? Pero, sa isip-isip mo, ganyan ba talaga tulong po anak? Di po ba? Tapos manonood kayo ng isang TV series.
na hindi mo mag-gets kung ano yung kwento. Pero, let's find time, di po ba? I'll show you a series of pictures na nangyari sa amin, and we try to be, as parents, be adventurous doon sa kung ano yung gusto ng mga anak ko. Yan po yung sa Cagayan de Oro, yung Wild River, ano yung rafting. Grabe yung una po. Sa experience namin, kami dalawa ni Sister Jenny, takot na takot. Kasi, biro mo, parang buhay namin. Grabe yung current. Tapos yung tatlo kong anak, yan lang, oh, tingnan nyo, series. Grabe yung adventure. Tuwan-tuwa sila. Kami naman, Hail Mary, Full of Grace. Yung grabe, magsigaw nung guy, ganun din. Kita nyo yung picture, yung contrast. So, nakikita nyo yung excitement nila, nabibuild. Kami naman, medyo grabe. Sige. Tapos nung nakaka-cross na kami ng mga 10 currents, so 10 ang tawag nyo na, 10, ayan na, sumama na kami sa magtaas ng paddle, yung dahil tuwan-tuwa na rin kami, dahil smooth sailing pala. Sa mga anak natin, makikita natin yung parang chill lang sila, chillax. Mami, Daddy, cool ka na. So nakipag-cool na rin ako kahit nangangatal ako. Kita niyo yung adventure ng mga bata. So mga kapatid, dito natin nakikita na kung makiki-immerse ka pala sa ating mga kids, and let all parang inhibition na mawala, mag-i-enjoy ka rin. Kaya yun, no? Hindi ako marunong na makoy, pero nag-i-enjoy ako, nag-swim, di ba? We finally get the feel and we enjoy it. Mga kapatid, yung family picture na yan, akala mo masaya-saya, pero may mga pressure at saka problema din dumadating sa amin. But we as a family try to enjoy life as God gives us kung ano yung pang-araw-araw na challenge sa amin. Alam mo, ang natutunan ko sa pagpapamilya, dumaan po kasi ako sa isang matinding problema noon. Sa dami ko, totoo po yung kinamanta ko noong the other Sunday, to all the girls I've loved before. Alam niyo yun? So, dito po, sa mga anak ko, nakita ang una nilang pagdadisciple. Sabihin niyo ano? Alam niyo yung mga anak ko, sila pa yung unang-una, as I kneel down to them to say sorry and ask for forgiveness. Alam mo kung unang sabi lang nila, okay lang yan pa, chill ka lang. Di mo ba? So doon mo nakita yung openness na kanilang mga puso na magpatawad at kausapin ka. Nakita ko sa kanila yung katotohanan ng kanilang mga puso na mas importante, na mas mahalin mo sila kaysa sa ibang bagay. Dito po sa feast, meron kaming tinatawag na council leaders. Nandito po si Brother Jojo, si Brother Alex, si Brother Pete, si Brother Bruce, si John, at ang kanilang mga asawa. Kami po every Tuesday, we see to it, every first Tuesday of the month, we see to it na magkakape kami. Siyempre, yung kape ko mas masarap yung kinakain. Kasi ang Pinoy talaga, pag walang pagkain, hindi masaya. So, pero, tanong nyo sana ngayon, magkakakilala ba kami? Hindi. We came from different places and different origins. But we tried to connect with each other every Tuesday. And that connection binds us together. And we release, yung ba, alam mo, nagre-release kami ng mga individual love tank namin for each other. And ang sarap po ng kwentuhan. Minsan, iyakan. At ang mga sharings namin, grabe. And we thank them, as ako po, in behalf of my wife, and we thank them, yung aming mga caring groups na sinasabi. I'll show you a video on how Jesus will connect us in this world. Ang sasabihin nga po natin, I'm a total stranger to you, but Jesus will unite us to one goal. Let's watch the video.
This is Nate. Nate became a Christ follower 2 weeks ago and is still a bit giddy about it. No, he's trying not to do cartwheels in public. Nate became a believer partly because of Kim. Yet oddly enough, Kim and Nate have never met. How is this possible? Well, let's take a look. Kim loved Jesus from an early age, and in college she had a huge impact on her friends. While most of her peers used their college years to, well, experiment, Kim didn't. She remained committed to her faith, and it showed. It especially showed to Lisa, her roommate, who confessed to Kim that she wanted whatever it was that made Kim so strong. Kim shared her faith with Lisa, and Lisa believed. Years later, at Lisa's first real job, she met Thomas. Thomas was hit by a drunk driver when he was 13 and still carried a lot of anger and bitterness. Thomas and Lisa became friends, and it wasn't long before he started going to church with Lisa and her husband. After a lot of studying and searching, Thomas gave his life to Christ. Fast forward a few years. Thomas became a public speaker and was often asked to speak at large events. See, when he became a believer, Thomas developed a new perspective on life. He stopped resenting what had been taken from him and started being thankful for the second chance he'd been given. On one particular day, Thomas shared about overcoming hardship and what it means to choose joy. He was so passionate that a number of people were inspired to share a link to his video. The video of Thomas inspired James, too. And if anyone needed inspiration, it was him. James had a ton of issues. He spent most of his life as a passive husband, an absent father, and a horrible friend. That said, no one disliked him more than he disliked himself. But everything changed the night he happened to watch Thomas online. Something clicked and he knew what he had to do. He surrendered his miserable life to someone greater and was forever changed. James fought hard to make up for the lost years with his family. And he also began working with young men who were in danger of throwing their lives away. One of those men was Nate. Nate didn't really know his own dad, and he had no real direction in life, ultimately bouncing from one bad decision to another. Because of that, he often found himself in trouble with the law. No one had ever showed him what it looked like to be a real man. That is, until he met James. James became the first father figure Nate ever had. He learned about honesty, self-control, humility, and integrity, and where those traits come from. 2 months later, Nate publicly declared his belief in Christ. And of course, James was there. Now you can see the connection. Nate was impacted by James, who was influenced by Thomas. Thomas saw an uncommon joy in Lisa, who learned of Jesus from Kim. Kim's relationship with God eventually led to Nate's. Funny how these two people have never met and never will. Yes, we can be a total strangers, but we can impact one. Kasi si Jesus po as a way of connecting us and impacting on us. And that's discipleship. Meron lang po akong isang demo. Ayan, pwede po ito po ay isang mug. And I'll show you and I'll demonstrate to you and how our life or my life is as black as this mug. Ayan. Punong-puno ng problema, punong-puno ng pighati. But as I pour the heat, ayan, ang sarap nito. Kung makikita nyo, as God pours the love and the forgiveness in myself, ayan, nagkakulay ang aking buhay. Nakita ba sa camera? Ayan. My life was as black as this man that I'm holding, full of hatred, full of sins. But if we follow Jesus, at kung bubuhasan natin ng mas mainit na tubig ng pag-ibig, nagiging makulay muli ang bawat buhay ng tao. Ang buhay na binigay sa atin, ang buhay na punong-puno ng pag-ibig, ang buhay na pag-ibayuhin natin para sa ating pamilya, sa ating kaibigan,
at sa lahat natin na mahal sa buhay. This time naman, pwede po tayo tumayo. Let's stand. Tatawagin ko ulit si Mayan. Mayan, halika. Mayan. Asan si Mayan? Mayan. Umuwi na. Mayan. Hello. Wala ka na. Tumakas na si Mayan. Habang hinihintay ko si Mayan, can you grab a partner? Grab a partner. Yung hindi nyo kakilala. Ayun. Yung ngayon nyo lang na-meet. Halika Mayan. Ayan. Pwede. Pwede. Can you move and seek a partner na hindi nyo kakilala? Come on. I'm giving you 20 seconds. Sige, come on. Sige na. Ayan, ito. Hindi ko siya kilala. Sige, ayan. Habang magkukwento kami, sige na. Let's try. Tingnan natin kung bukas na yung mga puso natin. Kung tumigil, pabagsak, makinig, o listen, o magsalita. Ayan, hindi ko kasi nakikita. Nakakita na kayo ng partner, hindi nyo kilala. Sige na, hindi naman kayo uutangan niya.
Kung si Jesus po ay nagkaroon ng oras na tumigil and stop for a while, He did it to listen, to heal, and to do some miracles sa mga nakasalubuhan niya. Let's also stop for a while and talk for a while. This is my last kwento. Pwede ulit magkwento? Noong October 15, sabihin niyo October 15. O ano ngayon? Oy, birthday ng aking bunso. It was the birthday of my youngest son. His name is Noel Angelo Babao. Noel for me, siyempre. Angelo is for his lolo and the namesake of my wife, Angeli. So, expected namin, usually pag ganun mga birthday, family dinner together on the same day. Pero nung birthday na po, ang sabi niya sa akin, Popsi. Pero mga sabi niya, hindi ako magsa-celebrate ng birthday dito sa bahay. Gusto ko sa Davao. At saka sa Davao, may libreng ticket. Medyo nadismaya. Ang ibig sabihin, di ba? Nag-disappoint kami kasi usually pag birthday, gano'n. Hindi, sabi niya, instead of having a birthday party, kasi 24 na siya, and inviting guests, he will be celebrating sa kanya mga few, say few, chosen friends. Yeah. So yung mga friends na mahilig mag-surf, yung mga friends na mahilig mag-inom, so okay lang sa ating mga parents, di ba? Pero sabi ko nga, pagdadasal na lang kita, sana maging safe yung trip mo. And so I decided to attend some other activities. Nung umuwi po ako nung gabi yun, sabi ko, bakit nandito ka pa? Nagngangalit po siya. Yung bang galit na galit, kahit po sa Facebook, anong tawag doon? Nag-call out ba yun? Anong tawag? Nag-post. Walang kwenta ng mga kaibigan. Pero parang gano'n to that effect na inipit ako kayo. Last minute, nag-back out po silang lahat. And I can feel my son's disappointment, and I saw it na grabe pala yung effect ng rejection, di po ba? Nagngingit. But alam nyo, meron siyang ginawa. Tanong nyo, ano? He pushed through with his plan. Nagpunta siya mag-isa sa baler. Gusto niya doon. And in his lonesome, nag-surf, siya lang mag-isa, walang friends. But I guess, tanong ko nga sa sarili ko, is he enjoying it? Or just parang pinalilipas na lang? Maybe yes, maybe no. Brothers and sisters, what if my son is Jesus? A real friend. And he is inviting you to stop, talk, and chit-chat for a while, and then advises you to follow me. Siguro, medyo kakabahan ka. Siguro last meeting, medyo hindi ko po kaya. Or you will do an Andrew, or you will do a John, or you will do a Matthew, an ordinary disciple of Jesus, na wala nang tanong-tanong. Wala nang tanong kung libre ang kape, kung magaganda ang babae dyan sa feast. O, Lord, will I suffer like you? If I say yes, will you guarantee me a successful life? Or your heavenly place? Or a seat on your throne? Or grabe o kung ano-ano request? O kung anong kapalit na servisyo na gagawin pag naging disciple? Friends, siguro huwag na tayo magtanong. Siguro, sumunod na lang tayo. And He promises an everlasting life
sa kabila. Kung nag-aagaw-agaw tayo, tanggapin na natin ang imbitasyon. Let's do our motto to be discipling others. Tanggalin na muna natin yung takot. Papasokin na muna natin sa ating mga puso si Jesus upang maramdaman natin ang tunay na pagmamahal na gusto rin natin maipadama sa ating mga kapwa. Tayo manalangin. Panginoon, patuloy mo pong ipadama sa amin ang iyong grasya ng pagpapatawad, ang grasya ng pakikipagkapwa. Panginoon, limliman po niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, katulad ng ginawa mo sa mga naunang tumugon sa iyo. Lord, if we are to choose between life and death, dito po sa amin sa feast, we'll rather choose wisely. We'll choose life and we will follow you. Panginoon, igawad po sa amin ang makapangyarihan mong magbigay at magpahayag ng mga aral at ituro mo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus ang aming buhay na maging disciple. Bigyan mo rin kami ng time upang makausap namin ang mga kasama namin sa bahay. Bigyan mo rin kami ng time upang makausap namin sandali ang aming mga katrabaho sa school at doon sa aming pang mga kasama sa community na hindi namin nakakasalimuha ni minsan. Panginoon, ang aming kahinaan ay bigyan mo ng isang lakas upang kami makipagkapwa-tao at bilang isang magaling at mga-Diyos na disciple. Ito po'y aming minimithi at ito po'y patuloy namin hinihingi sa inyo at sa iyong grasya, Lord. Salamat po sa imbitasyon at pagpapatuloy kami sa aming misyon. Ang misyon ng magbigay ng pag-ibig. At ito po'y aming itinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si